Magandang hapon sa langat. Masayang makita kayong lahat. Wala kaming history nung Redemption Academy nung nakaraang linggo dahil mayroon kaming United Service. Kaya magkasama na ulit kami. Sana ay handa ka na at nakapokus sa pag-aral ng salita ng Diyos. Sana lahat ay may handout. Kung wala kang handout, kumuha ka na ng. Nasa harap sila o nandito. At pakisundan po lamang ang handout. Kaya ngayon, batay sa Genesis Kabanata 11, talata 10, pag-aaralan natin ang talangkanan mula kay Noe hanggang kay Abraham. Ang talangkangan ng ito ay umaabot hanggang sa talata 26, kaya ang mismong teksto ay Genesis 11, mga versikulo 10 hanggang 26. Pero ang nabasa lang natin ay ang versikulo 10, at ang talaang kanang ito ay ang talaang kanan ng panganay na anak ni Noe, si Sem. Pero pinamagatan ko itong talangkanan mula kay Noe hanggang kay Abraham. Para lang bigyang diin na ang talangkanangan ito ay konektado sa naunang talangkanangang pinag-aralan natin na nasa Genesis 5. Kaya tandaan, ang Genesis 5 ay nagmula kay Adan hanggang kay Noe. At ngayon, ang talaangan ng ito ay konektado sa talaangan iyon mula kay Noe hanggang sa kanyang anak na si Sem at pagkatapos ay kay Sem hanggang kay Abraham. Okay? Kaya napakahalaga sa atin ang talaangkanang ito dahil bilang mga Kristiyano, alam at naniniwala tayong lahat na tayo ay mga espiritual na inapo ni Abraham. Ama, Iman? Oo, kaya ang talaangkanang ito ay nagtatapos kay Abraham. Sa makatuwid, sa espiritual na aspeto, ito ay direktang konektado sa atin. Sino si Abraham? Si Abraham ang ama ng ating pananampalataya. At kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham sa pangalan at inilabas siya, tinawag din ng Diyos ang bawat isa sa atin sa pangalan. Tama ba? Iyan ang sinasabi sa Isaias Kabanata 43, talata 1. Sabi niya, tinawag kita sa pangalan mo. Kaya huwag mong isipin na narito ka ng hindi sinasadya o kagustuhan mo lang o dahil may pumilit sa iyo na pumunta rito. Nandito ka dahil tinawag ka ng Diyos sa pangalan mo. Tulad ng bawat isa sa atin. Sabi niya lang, ikaw, Andrew Peck, pumunta ka diyan ha? At sa Hebreyo Kabanata 2, versikulo 16, sinasabi nito sa ato nito, sinasabi nito na hindi kailanman tinulungan ng Diyos ang mga anghel, ngunit tinulungan niya ang mga inapo ni Abraham. Kamangha-mangha iyan, di ba? Hindi tinutulungan ng Diyos ang kanyang mga anghel, kundi ibinibigay niya ang kanyang tulong sa mga inapo ni Abraham. At iyan tayo, di ba? Tayo ay mga inapo ni Abraham. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, maari tayong tumawag sa Diyos at tutulungan niya tayo. Amen? Sige, sisimulan na natin ang pag-aaral tungkol sa genealogy na ito. Nagsisimula ito kay Sem. Pero kung titingnan mo ang chart na inilagay ko roon, inilagay ko si Noe doon, gaya ng sabi ko, para magkaugnay ito. Sa nakaraang talangkanan, si Noe ay nagkaanak ng panganay niyang anak na si Sem nung ito ay 500 at 2 gulang. At gayang nabasa natin layong lang, nagkaanak si Sem ng isang lalaki na si Arpasad 2 taon pagkatapos ng baha nang siya ay 100 taong gulang. Okay? At diyan nagsisimula ang talangkanan na to. Kaya ito ay isang talangkanan na nagsisimula pagkatapos ng baha. Okay? Nagsimula ito sa 2 taon pagkatapos ng baha. Kaya ano ang ilang mahahalagang punto na kailangan nating matutunan mula sa talangkangan ito? Una, may bigla ang pagbawas ng buhay o lifespan ng tao. Hindi ba? Bigla ang pagbawas. Ang blanco ay pagbawas. Mayroong bigla ang pagbawas ng haba ng buhay ng tao sa talaang kanang ito. Kaya sa Genesis 5, karamihan sa mga taong ito ay nabuhay noong mga edad 900, tama ba? Nabuhay si Noe hanggang 950 taong gulang. Ngunit, dito sa talaang kanganang ito, pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay lubhang bumababa. Hindi ito parang 1 o 2 o taon o 10 taon.
Ibig kong sabihin, malaki ang nabawas dito. Halos kalahati, di ba? Kaya may dalawang pangunahing lugar sa genealogy kung saan nangyayari ang biglaang pagbawas ng habang buhay. Ang isa ay kasunod ni Sem, at ang pangalawang pagkakataon ay kasunod ni Eber. Kaya't nabuhay si Sem hanggang 600 taong gulang, ngunit ang kaniyang anak na si Arpachshad ay nabuhay lamang ng 438 taong gulang. Si Eber ay nabuhay ng 464, ngunit ang kayang anak na si Peleg ay nabuhay lamang ng 239. Halos nabawas sa kalahati, di ba? Kaya bakit nangyari ito? Ang unang redaksyon, gaya ng sabi ko, ay pagkatapos ni Shem, at ang sagot doon ay malinaw. Dahil daw sa baha, binabago ng baha ang lahat. Nang dupakay ang baha, nagkaroong tunay na kapahapahamak at marahas na mga pagbabagong naganap sa mundo. Kaya kung titingnan mo sa awit 104, mga talata 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi. Tinakpan mo ito ng kalaliman na parang isang damit. Ang tubig ay nakatayo sa ibabaw ng mga bundok. Sa iyong pagsaway, sila'y tumakas. Sa tunog ng iyong kulog, sila'y nagmadaling umalis. Tumaas ang mga bundok. Lumubog ang lambak patungo sa lugar na iyong itinakda para sa kanila. Kita mo no, nung nangyari ang baha, huwag mong isipin na ang baha ay basta pagbuhos lang ng maraming ulan. Dahil kung titingnan mo sa Genesis 7, versikulo 11, sinasabi nito na ang tubig mula sa itaas ay bumagsak lahat. Ngunit ang tubig din mula sa kalaliman ay umahon mula sa lupa. Alam mo, may tubig naman sa ilalim ng luta, di ba? Kapag bumili ka ng mga bottled waters na tulad niyan, sabi roon ay humukay sila ng malalim sa lupa para makuha ang tubig na iyon mula sa lupa. Tama ba? Dapat sariwa ito. Kaya may tubig sa ilalim ng lupa. Kaya't ang tubig sa kalaliman ay umahon din. Iyan ang sinasabi sa Genesis 7 to 11. Paano mangyari iyon? Mangyayari iyon kung may lindol. Kapag may lindol, nabibiyak ang lupa at ang tubig mula sa kalaliman ay pumapailan lang. Kaya ito ay isang marahas na pagbabago, isa itong kapahapahamat na pagbabago na naganap noong panahon ng baha. Kaya sinasabi ng talatang ito na ang mga bundok ay bumagsak, kaya't ang mga matataas na bundok ay napatag, at ang mga lambak ay tumaas. Kaya't ang malalalim na kanyon at lambak ay talagang lumitaw at naging mga bundok. Kaya naman tuluyang nabaliktad ang mga bagay-bagay. At nangyari ito sa buong mundo. Kaya, halimbawa, no, noong 2011, kung pupunta ka sa website ng NASA at hahanapin ang tsunami noong 2011 sa Tokyo, Japan, nagkaroon ng napakalakas na lindol, tama ba? At sa website ng NASA, sinasabi nito na dahil sa lindol na iyon sa Tokyo, ang aksis ng mundo ay gumalaw, ngunit napakaliit. Parang hindi natin ito nararamdaman, syempre, pero nasukat nila iyon. Kaya isipin mo kung may ganoong klaseng baha at lindol sa buong mundo. Malaking pagbabago sana iyon, di ba? Isang kapahapahamak na pagbabago. Kaya ang mundo, bago ang baha, ay isang mundong napakasarap tirhan. Ang daigdig ay naging lubhang kapakipakinabang para sa buhay ng mga tao. Kaya nga sila nabuhay na matagal. Pero pagkatapos ng baha, nagbago ang lahat ng iyon. Ayon sa Genesis 8:22, nagsimula ang matinding init at lamig pagkatapos ng baha. Kaya naman nagkaroon ng matinding pagbabago sa panahon. Mga pagbabago sa topografiya, alam mo na, ang ozone, parang pinag-uusapan natin ang pagkasira ng mga ozone layer. Noon nagsimulang mangyari ang mga bagay na tulad nito. Kaya dahil sa baha, ang haba ng buhay ng tao ay lubhang nabawasan. Pero bakit mangyari ang baha? Ano ang baha? Ang baha ay paghatol sa kasalanan. Tama ba? Gaya ng nakasaad sa Genesis 6:5 dyan sa papel mo, sinasabi nito na ikaw. Ang ibig sabihin ng ekspresyong iyan ay pinuno nito ang lupa hanggang sa labi
hanggang sa labi. Malapit na itong umapaw. Gayan kalaking kasalanan ang napuno ng mundo. Kung gayon, ano ang baha? Ang baha ay isang paghatol sa kasalanan. Kaya ang kasalanan ang pangunahing sanhi ng pagbawas ng buhay ng tao. Kaya ang blanco roon ay kasalanan. Kasalanan ang pangunahing sanhi. Kaya malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na kapag tayo ay nagkasala, hindi natin matatanggap ang pagpapala ng mahabang buhay. Kaya halimbawa sa Genesis 6:3, ito ang sinabi ng Diyos bago ang baha. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya rin ay laman. Gayunpaman, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Kaya ang ibig sabihin ng talatanga ito ay ito, dahil labis na nagkasala ang mga tao, iiwan sila ng Espiritu ng Diyos. Yun ang sinasabi niya, di ba? Dahil siya ay laman, patay na ang kayang Espiritu melon. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay aalis sa mga tao. At sinasabi niya, ngunit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang sinasabi ng talatang ito ay unti-unting babawasan ng Diyos ang haba ng buhay ng tao hanggang sa puntong bababa ito sa 120. Kaya nilagyan ng Diyos ng limitasyon ang haba ng buhay ng tao sa 120. Hindi ka mabubuhay ng higit pa diyan. Kaya dahan-dahan niya itong ginagawa, ngunit pagkatapos sa talangang kanang ito, mayroon tayong dalawang dramatikong pagbawas na nangyari. Maunga nagamubo kini hangtod sa katapusan. Namatay si Moises sa usa duha wala. Namatay si Jose sa usa wala. Namatay si Joshua sa edad na 110, tama ba? At nagpatuloy ito hangtang sa mamatay si David sa edad na 70 na siyang kalagayan natin ngayon. Mga 70 hanggang 80. Nayon ay mas humaba ang ating buhay hanggang 90, 100. Pero sinasabing Diyos, hindi ka lalagpas sa 120 dahil ang mga tao ay bumagsak at makasalanan. Kaya iyon ang nangyari. Ang baha ay nadulot ng malaking pagbawas na ito minsan. Ang pangalawang pagkakataon ay mula kay Peleg at patuloy pa. Ang ama ni Peleg ay si Eber. Nabuhay siya hanggang 446. Ngunit ang kaniyang anak na si Peleg ay nabuhay lamang hanggang 239. Sa isang henerasyon, bumagsak ito. Mahigit 200 taon. At mula kay Peleg, hindi naman sa maagang namatay si Peleg. At pagkatapos noon, bumalik ito sa 400s. Mula kay Peleg, tuloy-tuloy itong bumaba sa bilang na 200. Kaya bakit nangyari ito? Ano ang nangyari noong panahon ni Peleg? Kaya kung titingnan mo ang talaangkanan at kakalkulahin ang mga taon, matutuklasan mo na sa talaangkanang ito, si Peleg ang unang taong namatay. Si Peleg ang unang taong namatay. Kaya subukan nating kalkulahin ang talaangkangan ito. Sige, ilalagay natin si Noe dito at saka si Shem. Kaya't nagkaanak si Sem ng kaniyang panganay. 2 taon pagkatapos ng baha, okay? Hindi niya ito panganay na anak, pero nagkaroon siya ng arpisyad 2 taon pagkatapos ng baha, okay? Kaya sisimulan natin ang kalkulasyon na ito sa baha, ha? Nangyayari ang lahat dito pagkatapos ang baha, kaya magsisimula tayo sa baha. 2 taon pagkatapos ng baha, isinalang si arpisyad. 35 anyos siya sa pagkatao ni Sheila. 30 anyos si Sela sa pagkatao ni Eber. 34 anyos si Eber sa iyang pagkamaka. Timed, 30 taong gulang si Peleg nang magkaroon siyang Ru. Si Ru ay 32 taong gulang nang siya ay magkaroon ng Sarug. 30 taong gulang si Sarug nang ipanganak si Nahor. Si Nahor ay 29 na taong gulang nang ipanganak si Tera. At si Tera ay 70 taong gulang nang ipanganak si Abram. Okay, ito ang mga edad nung nagkaroon sila ng mga anak na lalaki. Kaya sa pamamagitan nito, malalaman mo kung kailan sila ipinanganak.
Kaya kailan ipinanganak si Peleg? Magdagdag ka lang ng 2, dagdagan ng 35, 30 at 34. Ano ang makuha mo? Si Peleg ay isinilang 101 pagkatapos ng baha. At nabuhay si Peleg ng 239 na taong gulang. Tama ba? Kaya idagdag mo ang 239 dito at ano ang makukuha mo? Namatay si Heli 340 taon pagkatapos ng baha. At kung kalkulahin mo ang lahat ng mga taong ito ng ganito, si Peleg ang unang taong namatay. Namatay siya bago pa man mamatay si Noe. Kung titingnan mo ang mga papel mo, sa tingin ko, meron ako nito dito. Ayan na. Sumala sa Genesis 9:28, mipuyo si Noe og 3 wala katuig human sa baha. Kay sais wala anyos man siya sa pagbaha, namatay siya 3 wala katuig human niini. Buot ipasabot, Peleg namatay ka 3-4 wala katuig human sa baha. Usa wala katuig una mamatay si Noe. Okay? At saka itong lalaking ito, si Nahor, ang pangalawang taong namatay. Okay? Sa kinatibuk-an, natawo siya usa 9-3 katuig human sa baha ug nabuhi og usa 4-8 katuig. Kung idugang nimo ang usa 9-3 ug usa 4-8, pila man? Makakuha ka og 3-4 usa. Busa namatay siya 3-4 usa katuig human sa baha. Kaya tingnan mo ito, namatay si Peleg 340 taon pagkatapos ng baha. Nang sumunod na taon, namatay si Nahor. Kita mo, may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ganito. Hindi natin mapagpipilian kung kailan tayo ipanganak at kung kailan tayo mamamatay, hindi ba? Diyos ang magdesisyon niyan. At bakit kinuha mo ng Diyos si Peleg at pangalawa si Nahor? May dahilan naman siguro, di ba? Samantalang ang lahat ng mga ninunong ito, patuloy na mabuhay ng ilang taon pagkatapos nilang mamatay. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nangyari kay Peleg at namatay siya? Siya ang numero 1 taong namatay dito sa talakan kanang ito. Kaya sa mga patlang doon, namatay si Peleg. 340 ang unang patlang at namatay si Noe 350 taon pagkatapos ng baha. Bakit may ganitong pag-ikli ng habang buhay? Simula kay Peleg. Ang pangalang Peleg ay nangangahulugang paghati. Okay, ang paghahati ay napupunta sa patlang o paghihiwalay o paghahati. Kaya habang pinag-aaralan natin, ang mga pangalan at ang mga talaangkanan ay pawang makabuluhan. Tama ba? Kaya ang pangalan, ang kahulugan ng Peleg ay napakahalaga rin. Ano ang nangyari noong panahon ni Peleg? Kung titingnan mo sa Genesis, Kabanata 10, talata 25, sinasabi nito, 2 anak na lalaki ang ipinanganak kay Heber. Ang pangalan ng isa ay Peled. Sapagkat noong kaniyang mga araw, nahati ang mundo at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. Ang Peleg nagpasabot og pagkabahin, di ba? Sa iyang panahon, nabahin ang yuta sumala sa iyang ngalan. Unsay pasabot lihini? Sa iyang panahon, nabahin ang kalibutan. Nang sabuhin na ang dagigdig ay nahati noong panahon ni Peleg, ito ay isang paronggit sa insidente sa Tore ng Babel. Ang blanko ay ang Tore ng Babel. Nahati ang mundo. Tungkol iyan sa Tore ng Babel. Bakit? Sa Genesis 11, mga bersikulo 8 at 9, sinasabi, kaya't pinangalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng lungsod. Kaya't ang pangalan nito ay tinawag na Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinangalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Nakikita mo yan? Nakakalat ang Panginoon, tama ba? At ang Panginoon ay nangalat. At ang Panginoon ay nalito. Ito ang bunga ng Tore ng Babel. Natatandaan mo ba kung ano ang Tore ng Babel? Hindi ba? Ang tore ni Babel ay ang mga taong ito na nagtatayo ng toreng ito na aabot sa langit. At ano ang kanilang layunin?
Ang kanilang pangunahing layunin ay upang iligtas ang kanilang mga sarili kung sakaling dumating ang isa pang baha. At sa paggawa nito, nais nilang maging tanyag ang kanilang pangalan. Gusto nilang maging sitak. Direkta kining hagit sa Dios. Sa ato pa, ang Tore sa Babel nagpasabot nga dili makiangayon ang baha. Hindi patas iyon. Napakasama ng Diyos. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya ito sa amin. Kaya hindi na kami maniniwala sa Kanya. Hindi na namin siya makakasama. Ililigtas natin ang ating mga sarili. Iyan ang Tore ng Babel. At kaya sila nagkaisa ng ganito. Itinatayo nila ang turing ito bilang pagsuway sa Diyos. Kaya ano ginawa ng Diyos? Tumingin siya mula sa langit. Sabi niya, sige, guluhin ko ang mga wika nila para hindi nila magawa ito. Kaya't dumating siya at ginulo ang kanilang mga wika upang hindi sila makapagsalita. Kaya't natigil ang pagtatayo ng tole. At ngayon, sila ay nangkalat dahil nalito ang kanilang mga wika. At iyan ang ibig sabihin ng pagkakahati ng mundo noong mga araw ni Peleg. Noong panahon ni Peleg, nangyari ito. Kaya nagsimulang mangalat at maghati-hati ang mga tao ayon sa kanilang mga wika. Kaya nang sabihin nitong nahati ang daigdig noong panahon ni Peleg, ipinahiwatig nito na si Peleg ay isa sa mga pangunahing taong lumahok sa pagtatayo ng Tore ng Babel. Kaya si Peleg nakibahagi sa makasalanang gawain na kaya una, ang daigdig ay hinati sa ano? Sa pamamagitan ng mga wika, tama ba? Iyan ang blanco doon. Nahati ang daigdig dahil sa mga wika. Dahil ginulo ng Diyos ang mga wika. Tama ba? Kung hindi kayo makapag-usap, malamang hindi kayo mabubuhay ng magkasama, di ba? Iya ang mga taong nagsasalita ng magkakatulad na wika ay naghiwalay ng landas. Pero hindi lang ang wika. Ngunit nahati rin ito dahil sa pananampalataya. Okay? At may kita natin ngayon kung paano iyon nangyari. May isang maliit na grupo ng mga tao na naghiwalay dahil sa pananampalataya. Dahil ayaw nilang makilahok sa pagtatayong ito ng Tore ng Babel, tama ba? Kaya hindi lamang sa wika, kundi nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa pananampalataya. Kaya maging si Jesus ay nagsabi, mangyayari ito. Sa Lucas, Kabanata 12, mga bersikulo 51 hanggang 53, sinasabi, inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo na hindi, kundi sa halip, pagkakabaha-bahagi. Ito si Jesus na nagsasalita. Sabi niya, sila'y magkakawatak-watak, ama laban sa anak na lalaki at anak laban sa ama. Bakit? Dahil sa pananampalataya kay Jesus. Ang ilan ay maniniwala kay Jesus, ang ilan ay hindi, at iyon ang magpapahati sa kanila. Sinasabi ni Jesus na mangyayari ito. Hindi maiwasan yan. Kaya paano ito nangyari noong panahon ni Peleg? Bueno, kapag tiningnan natin ang arkeolohiya, makikita natin na ang ama ni Peleg at ang kanyang mga ninuno ay pawang mga taong tapat. Kaya naman, nais nilang panatilihin ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang ginawa nila? Ang ama ni Peleg na si Eber at ang mga ninuno ng pananampalataya ay pawang lumipat. Lumipat sila palayo sa lugar kung saan sila nagtatayo ang Tore ng Babel. Kaya malamang sina Noe, Sem at Iber. Ang lahat ng tapat na mga ninunong ay sama-samang naghanap ng lugar kung saan nila maisasagawa ang kanilang pananampalataya nang hindi pinag-uusig. Kaya paano natin ito nalalaman? Dahil nakatuklas ang mga arkeologo ng libo-libong tableta, mga tabletang luwad sa modernong Aleppo sa Syria, tama ba? Madalas natong nakikita ang Syria sa balita nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ang Aleppo ay isang lungsod sa Syria at sa paligid ng Aleppo. Natagpuan nila ang mga tapyas na luwad na nagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa isang kaharian na tinatawag na Ebla, kaya ang blanco roon ay Ebla.
At natagpuan nila sa mga tabletang ito na ang kahariang ito ay itinatag ng isang taong nangangalang Eber. Ayan ang ama ni Peleg, hindi ba? Kaya umalis si Eber sa kanyang tahanan dahil sinusuway ng mga taong ito ang Diyos at hinahamon nila ang Diyos at pinag-uusig nila ang mga taong hindi nakikilahok sa kanilang gawain. Kaya umalis sila upang mapanatili nila ang kanilang pananampalataya at tinawid nila ang ilog Euphrates at nagtungo sa lugang na ito malapit sa Aleppo at itinatag ang kanilang sariling kaharian kung saan malaya silang makapaniwala sa Diyos. Iyan ang kaharian ng Ebla. Kapansin-pansin, ang pangalang Eber sa Ebreyo ay nangangahulugang isa na tumawid. Kaya ang blanco doon ay natawid. Isa na tumawid. Busa, sumala sa iyang ngalan, mibiya siya, mitabok sa Euphrates, ug miadto sa dapit diin gawas nun siyang makasimba. Ug ang iyang anak na si Peleg, kansang ngalan nagpasabot og pagkabahin, kaysa iyang panahon ang yuta na bahin. Dahil sinuway nila ang Diyos, hinahamon nila ang Diyos gamit ang tore ng Babel. Kaya napakahalaga ang mga pangalan sa Biblia. At tinawid ni Eber ang ilog Euphrates upang hanapin ang bagong kahariang ito. Tama ba? At sina Noe at Sem ay naaron kasama nila. At ang mga taong ito, gayang nakikita mo sa talangkanan, lahat sila ay nabuhay ng matagal. Tama ba? Natanggap nila ang biyaya ng mahabang buhay. Bakit? Dahil inihiwalay nila ang kanilang mga sarili mula sa kasalanan. Kaya, ang kalakaran pagbawas ng habang buhay ay direktang naugnay sa kalakaran pagbaba ng moralidad at pananampalataya. Ang mahalagang punto bilang pangalawa, sina Noe at Abraham ay namuhay ng sabay sa loob ng 58 na taon. Nabuhay sina Noe at Abraham kasabay nito sa loob ng 58 taon. Maisip mo ba yon? Sina Noe at Abraham ay may 10 henerasyon ng pagitan. Ngunit dahil nabuhay ng matagal si Noe, nakita niya ang mga araw ni Abraham. Kaya ganito katagal nabuhay si Noe sa Genesis 28 og 29. Nabuhi si Noe og 3 kagatos og kalimsang katuig human sa baha. Ang kanang adlaw ni Noe, 9 kagatos og kalimsang katuig og namatay siya husto. Dali, kwintahon nato ni pag-usab. Kailan na nating malaman kung kailan ipinanganak si Abraham, hindi ba? Kaya nangyari ang baha at 2 taon pagkatapos ng baha, isinilang si Arpachshad. At noong siya ay 35 taong gulang, isinalang si Shelah. At nang siya ay 30 taong gulang, isinilang si Iber. At noong siya ay 34, si Pele. At noong siya ay 30, si Hu. Sa edad niya katloan og duha, si Sarug. Sa katloan, si Nahor. Sa kawahag siyam, si Tera nga amahan ni Abraham. Ug si Abraham na tawo ni Tera sa edad niya kapituon. Kaya kapag pinagsama mo lahat ng ito, simula sa 2 hanggang 70 dito, makukuha mo ang 292. Kaya ibig sabing ay isinalang si Abraham 292 taon pagkatapos ng baha. Pero gaano katagal na buhay si Noe? Presing ko wala katuig human sa baha. Kung minusan, 5-8 ang makuha. Nag-uban silag 5-8 katuig si Noe og Abraham. Kaya ito ang susi rito. Bakit hinayaan ng Diyos na mabuhay ng ganito katagal si Noe? Ang dahilan ay dahil nais ng Diyos na ipasa ni Noe ang kanyang pananampalataya hanggang kay Abraham. Dahil ang problema rito ay pagkatapos ni Eber simula kay Peleg, nawalan ng pananampalataya ang mga taong ito. Kaya kung nanatili lang si Abraham dito, mawawala rin sana ang kanyang pananampalataya. Kaya una, gumawa ang Diyos ng probisyon sa pamamagitan ng pagpapalipat sa mga tapat sa ninunong ito.
At pagkatapos ay tinawag ng Diyos si Abraham palabas ng kanyang bayan at pinalipat din siya patungong Haran. Kaya doon niya nakilala sina Noe, Shem at Eber. Sa Josue 2:4, duha, giingnan ni Josue ang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Sa karaan, ang inyong mga ginikanan nagpuyo sa unahan sa suba, si Tera, nga amahan ni Abraham ug Nachor, at naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Nakikita mo yan? Ang ama ni Abraham na si Tera at lahat ng kanyang mga ninuno mula kay Peleg ay pawang naglingkod sa ibang mga Diyos. Ngunit, ang problema ay, nang ipanganak si Abraham, si Eber at ang mga tapat na ninuno ay lumipat na palayo. Wala sila didto. Si Peleg ang dakong leader ug ang kamagulangan. At lahat ng mga taong nasa itas ni Abraham ay mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya't walang matututunan si Abraham mula sa kanila. Okay lang nga, kaya na tinawag siya ng Diyos at sinabihan siyang lumipat. Ngayon, kung titingnan mo ang Genesis 11:31, sinasabing isinama ni Tare si Abram na kaniyang anak at si Lot na anak ni Haran na kaniyang apo at si Sarai na kaniyang manugang na kaniyang anak na asawa ni Abram. At magkasama silang umalis mula sa Ur ng mga Kaldeyo upang makapasok sa lupain ng Czech, Kanaan, at sila'y naglakbay hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya kung titingnan mo ang siping ito, si Tera ang paksa. Si Tera ang umaalis at tila siya ang isinasama si Abram. Pero alam natin na ang Diyos ang nagpakita kay Abraham, hindi kay Tera. Tama ba? Kaya bakit ganito ang pagkakasulat ng talatang ito? Ito ay dahil sa panahon ngayon, ito ay isang lipunan patriarkal. Hindi ka pwedeng umalis ng basta-bastang ganaon. Kailangan mo ng pahintulot ng tatay mo. Inaanglan mong umalis kasama niya. Ngayon, magkakahiwalay na kaming nakatira, pero noon ay hindi naman ganon. Sama sa atong nabasa, si Tera magsasimba og Diyos-Diyos, di ba? Wala siya motuo sa Diyos. Bisan pa og giingnan siya ni Abraham na nagpakita ang Diyos ngano musugot man si Tera. At naniniwala akong ang dahilan ay maaaring dahil sa napag-usapan natin noong simula, kung paano unang namatay si Peleg nang napakabigla sa murang edad. Para sa mga pamantayang iyon noon. At pagkatapos ay namatay ang ama ni Tera na si Nahor pagkaraan ng 1 taon. Kaya namatay si Peleg 340 taon pagkatapos ng baha. Namatay si Nahor 341 taon pagkatapos ng baha. Tama ba? Kaya ito ay noong mga panahong si Abraham ay 40 at 49 na taong gulang. Una-huna, wala ta kahibalo kung maobag yun ni ang nahitabo, pero tingali ingon anito. Hunahunaa nga namatay si Peleg, ang big boss o kamagulangan sa maong dapit. Bigla na lang siyang mamatay ng wala sa oras. At pagkatapos, namatay ang ama ni Tera na si Nahor ng sumunod na taon. Bigla na lang sa napakabata pa. Siya ay 148 taong gulang na. Siya ang namatay na kinakabata. Miingon si Abraham, nagpakita ang Diyos kanako o giingnan mi na mobiya. Sa tingin mo ba ay mayayanig ang puso ni Tera? Kasi baka iniisip niya, baka ako na ang susunod na mamamatay kung hindi ako makikinig sa Diyos, di ba? Kaya iyon ang maaring nangyari. Kaya nagpakita ang Diyos kay Abraham, sinabihan siyang umalis. Si Tera ay napuno ng takot sa Diyos dahil sa nangyayari sa kanyang mga ninuno. Kaya't magkasama silang umalis at nagtungo sa Haran. Alin ang malapit sa Aleppo? Ang kaharian ng Ebla, tama ba? Kaya kung ganoon nga, kung si Abraham ay umalis sa edad na ito, si Noe ay namatay noong siya ay 58 taong gulang, tama ba? Ibig sabuhon, maaring nagkaroon siya ng mga siyam hanggang 10 taon na panahon kasama si Noe para matutunan ang lahat ng ituro sa kanya ni Noe.
Kaya hindi natin sigurado kung nagkita sila o hindi, pero malamang na naimpluwensyahan si Abraham ng pananampalataya ni Noe. Unsay gibuhat ni Noe human sa baha. Nabuhay siyag tulo ka gatos og 5 ka tuig. Sa wala pa ang baha, naghimo siyag arka. Pero humani adto, unsa may iyang gibuhat? Sinasabi sa atin ng Biblia na si Noe ay isang mangangaral. Sa 2 Pedro 2, versikulo 5, sinasabi nito, at hindi pinatawad ang sinaunang sanlibutan. Ngunit iniligtas niya si Noe na mangangaral ng katuwiran kasama ang 7 pang iba nang magdala siya ng baha sa sanlibutan sa mga masasama. Kaya si Noe ay isang mangangaral ng katuwiran kahit bago pa man ang baha. Kaya ibig sabihin, pagkatapos ng baha, ang ginawa lang niya ay ipangaral ang salita ng Diyos. Marami siyang ituturo sa susunod na henerasyon, di ba? Kaya malamang narinig ni Abraham si Noe na nangaral. At tiyak na natuto si Abraham kay Noe, kasama sina Shem at Eber at lahat ng iba pang makadiyos na mga ninunong ito. Kaya nga, binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Noe na mabuhay ng matagal. Tama, para maturuan niya ang susunod na henerasyon. Kaya, bilang konklusyon, ano ang pinakamahalagang aspeto ng kalangkangang ito na kailangan nating matutunan? Ibig sabihin, sa isang salita, paghihiwalay. Paghiwanay. At iyon din ang magiging blanko doon. Ang buhay ni Abraham ang sagisag ng gayong mga paghihiwalay. Dahil ang kasalanan ay pumasok na sa talangangka ng ito ngayon, ang hinihiling ng Diyos sa kanyang mga tapat na anak ay ang paghiwalayin sila mula sa makasalanang mundong iyon. Kaya tinawag ng Diyos si Abraham. Dito nakatira si Abraham sa Ur. Malamang dito itinayo ang Tore ng Babel. Naunang umalis si Eber at ang mga ninuno, dito matatagpuan ang Ebla. At pagkatapos ay sumunod si Abraham nagtungo sa Haran na siyang narito. Kaya namang naging sapat na ito para magkaroon silang komunikasyon sa isa't isa. Kaya, inihiwalay ng Diyos si Abraham sa kanyang bayan upang dito niya makilala si Noe at matuto at matanggap ang pagsasanay ng pananampalataya na kailangan niya. Kaya iyon ang mahalagang punto, ang paghihiwalay. Kaya habang tayo ay natututo, simula sa Genesis, Kabanata 5, nalaman natin na nagsisisi si Adan at ipinamana ang pananampalataya kay Lamek. Tama? At ipinamana ni Lamek ang pananampalataya kay Noe. Kaya natutunan ni Noe kay Lamek ang lahat ng natutunan niya kay Adan. Ibig sabihin, nalaman ni Noe ang nangyari sa Hardin ng Eden, kung paano sila nilinlang ng ahas, kung paano sila kumain ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, mga bagay na tulad nito. Natutunan niya ang lahat ng mga bagay na iyon. At ngayon, ang pananampalataya ni Noe ay naipasa sa kaniyang panganay na anak na si Sem. Kaya sa Genesis, Kabanata 9, talata 21, sinasabi nito, sinabi rin niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. Tingnan mo, ang Diyos ay pinatawag na Diyos ni Sem. Kaya nagbibigay ito sa aton ng pahiwatig na ang pananampalataya ay mula kay Noe patungong kay Sem. At mula kay Sem, napunta ito kay Eber, ang lalaking tatawid sa ilog para magtatag ng bagong kaharian. Tama ba? At iyan ay nasa Genesis, Kabanata 10, talata 21. At nagkaroon din mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Eber at ang nakatatandang kapatid ni Japet. Kaya sinasabi rin dito, kay Sem, na amang lahat ng mga anak ni Eber. Bueno, ang anak ni Sem ay si Arpishad. Ang anak ni Arpishad ay si Sela. Anak ni Sheila si Eber, di ka? Ang Biblia ay lumalaktaw ng 2 henerasyon at direktang napupunta kay Eber.
Kaya ito ay isang pahiwatig na nagsasabing ang pananampalataya ni Sem ay naipasa na ngayon kay Eber. At si Eber, gayang natutunan natin, ay tumawid sa ilog upang mapanatili ang kayang pananampalataya. Tama ba? At sa wakas, ang pananampalatayang iyan ay ipinapasa na ngayon kay Abraham. Kaya sa Mateo 22, versikulo 32, sinabi ni Jesus, "Ako ang Diyos ni Abraham." Tama ba? Gaya ng sinabi ng Diyos, "Ako ang Diyos ni Sem." Ngayon ay sinasabi ng Diyos, "Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, hindi ba? Kaya ngayon, nakikita natin ang tanglaw na ipinapasa si Abraham. At panghuli, sa Exodo Kabanata 5, talata 3, sinasabi nito, "Ang Diyos ng mga Hebreyo ay nakipagkita sa amin." Si Moises ang kausap ni Paraon, di ba? At nang tanungin ni Paraon, "Sino itong Diyos na iyong tinutukoy?" Sinabi niya, "Ang Diyos ng mga Hebreyo ay nakipagkita sa amin." Ginamit niya ang salitang ito, Hebreyo. Sino ang pinakaunang Hebreo? Si Abraham iyon sa Genesis 14:13. Na ay kakagiwaw nga miabot og nagbalita kang Abram nga Hebreohanon. Kini ang unang higayon sa Biblia nga gigamit ang pulong nga Hebreohanon. Makapaikad kining pulong nga ay may parihong ugat ng pangalang Eber. Nagmula sila sa iisang ugat. Kaya ano ang ibig sabihin ng salitang Hebreyo? Ang ibig sabihin nito ay ang tumawid, tulad ng kahulugan ng pangalang Eber. Kaya ngayon, ang Diyos ay tinatawag na Diyos ng mga Hebreyo. Sino ang mga Hebreyo? Ang mga taong tumawid upang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa mga kasalanan ng mundong ito. Iyan ang ginawa ni Abraham. Iyan ang ginawa ni Eber. Kaya iyan ang nais ng Diyos na gawin natin ngayon. Kaya kung tayo ay mga espiritual na inapo ni Abraham, tayo rin ang mga espiritual na Hebreyo. Kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa mundong ating ginagalawan ngayon. Kaya nga tayo nagtitipon sa simbahan. Ito ang layunin ng pagsamba. Ito ay isang lugar na inihiwalay ng Diyos mula sa mundo upang tiyakin sa atin na dito dapat naroroon ang mga anak ng Diyos. Bilang mga tunay na espiritual na Hebreyo, at sila ang mga taong tatanggap ng paghahatid ng pananampalataya. At sa pamamagitan natin, ito ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Iyan ang itinuturo sa atin ang mga talaang kanan sa Biblia, na magpapatuloy ang linyang ito. Simula kay Agan, matapos siyang magsisi, muntik na itong maputol. Ngunit, kinailangang makialam ang Diyos. At ang Diyos ay makikialam ng marami pang beses. Ngunit patuloy niya itong ginaawa hanggang sa dumating si Jesus. At ngayon hanggang sa ating lahat ngayon. Kaya ito ay direktang may kaugnayan sa ating buhay ngayon. Ito ang nangyayari. Bahagi tayo o koneksyon na ito. At kailangan natong ipagpatuloy ang lahing ito hanggang sa pagbabalik ng atong Panginoong Jesucristo. Kaya umaasa at nananalangin ako na bilang mga tunay na anak ni Abraham, una sa lahat, ibubukod natin ng atong mga sarili, ihihiwalay ang atong mga sarili mula sa sanlibutang ito. At pangalawa, iyon ay ang patuloy na maging tapat sa pagpapasa ng salitang ito at ng pananampalatayang ito sa susunod na henerasyon. Amen? Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyang biyaya. Ngayon, natutunan natin na sa talaang kanan sa Genesis 11, ang mahalagang elemento ay ang paghihiwalay. Naaawayan ni Nay talaan na ihiwalay si Abraham mula sa kanyang makasalanang mga ninuno upang ang tapat na talangkanan ay magpatuloy sa pamamagitan ni Abraham at sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Kaya ngayon, lubos kaming nagpapasalamat sa pagtawag mo sa amin upang maging espiritual na mga inapo ni Abraham. Naway mahiwalay din tayo sa mga kasalanang nakapaligid sa atin. Diyos Ama,
Kahit na tayo ay nabubuhay sa loob ng makasalanang mundo, dalangin ko na iyong tatakan ang aming mga puso at ingatan ang aming mga puso upang kami ay maging lubos na nahihiwalay, ipinalaga at inilaan sa atong mga buhay. Upang maipagpatuloy natin ang tunay na lahing ito hangkad sa araw na bumalik ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagtawag sa amin, sa pagbibigay sa amin ng biyaya, at sa paggamit sa bawat isa sa amin para sa iyong mabuting layunin. At sa pagkakataong ito, ibinibigay namin ang handog na ito sa iyo dahil kami ay lubos na nagpasalamat kahit hindi ito kalakihan, buong puso kaming nagbibigay. Nagbibigay tayo gamit ang ating pananampalataya. At dalangin ko na kayo ay malugod sa handog na ito at ibuhos ang inyong mga pagpapala sa bawat kamay na nagbibigay para mas marami pa tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating buhay. Lubos kaming nagpapasalamat. Gihampo na mo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Daigon nato ang Ginoo sa pagpakpak.